Hihintay tayo ng ating magandang presyo. Tuwa naman po yung magnanakaw. Sige ika, huwag mo muna ikang pitasin. Kami na muna ikang bahala. Okay lang. Sige. Natural lang yan. May mga panahon din naman sila. Di naman sa habang panahon ay kanila po ang kalamansi. Hindi sa habang panahon lagi silang sinuswerte. Actually, kahit nga hindi sila mahuli, nasa taas naman po yung lagi pong nakatingin. Importante lang po dyan, tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanap buhay sa marangal, pag-aalaga ng kalamansi. Hindi po kami natatakot sa mga magnanakaw na yan. Kung halimbawa sila po yung ating pong Musta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Isa pong mabagyong panahon po ngayon ay nakakaranas na po tayo mga katribya po ng bagyong Nika. At hindi naman po direktang tatama po sa atin sa Nueva Ecija, pero mahahagip po tayo ng malakas po ng ulanan. Signal number 2. Tapos hindi naman po signal number 1 sa Pampanga. Yung pong dinaanan po ni Nika yung dati pa rin dinaanan na kung saan ay nanalasa si bagyong Christine. Kaya medyo ingat-ingat lang po doon po sa parte ng Cagayan, Isabela, Quirino Province, sa parte po ng Ifugao. Ayan. Yan po yung mga direct po natatamaan po ng bagyong si Nika. Ngayon po, bagamat di pa po natin nararanasan po yung malakas po na pag-uulan, yung pong bagyo, dahil mamayang hapon pa rin po maglalandfall itong ating bagyong si Nika. Dito na linis-linis pa rin po tayo sa ating pong kalamansi sa ating pong farm. Gayon din naman syempre pati na rin po yung ating mga kaibigan, naglilinis din sila. Iba naman po ang kanilang nililinis, yung pong bunga. Alam niyo mga katribya, yan po ang isa po na pinakamabagsik. Matindi po sa bagyo po yan, yung pong magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, wala pong pinipili pong panahon yan. Mapamura, mapamahal ang iyong pong produkto, ang iyong kalamansi. Sa pagka ikaw ay masasalisihan, talagang titirada yan. Hanggang di po kasi mga nahuhuli yan, hindi po maglulubay, hindi po madadala. At ang isa pong ipinangangamba rin namin dito sa aming pong lugar, dumadami ang mga magnanakaw. Ewan ko lang natin bakit ganon. Siguro siyempre dahil wala po tayong nahuhuli doon sa aktual, sa akto, sa mababalitaan mo na lang, siguro dito, nawalan. Hindi na rin po tayo lalayo, tayo po madalas po natin na nawawalan. Kaya isang bagay po mga katribya na talagang sa panahon po natin ngayon, talaga pagka po gusto mong hindi mawala ang kalamansi mo, kaya tutulugan mo na lang siya. Wala ka na magagawa kundi magbantay na magbantay dahil sa mga kawatan. Meron nga po tayo mga katribya na nag-comment doon sa ating pong vlog nung tayo po ay nanakawan ng kalamansi. Ang lapit-lapit na katribya ng bahay ninyo, nananakawan ka pa. Hindi naman po kata-kata yun. Mismo nga po yung bahay kung saan natutulog yung may-ari, hindi looban natutulog pa sila sa bahay nila, ninakawan. How much more itong ating pong farm na paghalayo-layo rin po sa ating pong lugar, talagang expected mo na talaga na meron talagang mga magnanakaw. Yung ganun pa man, wala naman pong sa ganun pong punto, walang tao na mayroong gusto na siya po ay nakawan. Kaya lang, siyempre, talagang nandun nakasama na rin po doon po yung buwisit, makakabwisit, makakainis. Ayan, no. Maiinis ka na lang talaga, magbubugtong hininga ka na lang. Mga bago pong mga nakaw yan. Yun na lang po ang halos po natin na panalangin sa taas. Nahahari nawa ay magbago ang mga magnanakaw, mga kawatan. Bagay, kahit saan naman po mga katribya po hindi naman po yan nawawala. Kahit nga po sa gobyerno Ayan o. Ang nakakasama ko minsan ng loob po sa magnanakaw yung dilaw iniiwan pa. Sabi siguro pataba ka sa kalamansi. Ayan.
Walin po yung parte po na ating nilinisan, yun po naman ang kanya pong pinipitasan ng hinayupak. Talagang magbubugtong hininga ka na lang. Oh. Kaya gihintay tayo ng ating magandang presyo. Ay, tuwa naman po yung magnanakaw. Sige ika, huwag mo muna ikang pitasin. Kami na muna ikang bahala. Okay lang. Sige. Natural lang yan. May mga panahon din naman sila. Di naman sa habang panahon ay kanila po ang kalamansi. Hindi sa habang panahon ay lagi silang sinuswerte. Actually, kahit nga hindi sila mahuli, nasa taas naman po yung lagi pong nakatingin. Importante lang po dyan, tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanap buhay sa marangal, pag-aalaga ng kalamansi. Hindi po kami natatakot sa mga magnanakaw na yan. Kung halimbawa sila po yung ating pong iintindihin, hindi ka makakapag presyo po na maganda sa kalamansi. Dahil kasi maaagad mo po ang bunga ng kalamansi. Kahit mura, titirahin mo na dahil sa magnanakaw. At least makatikim naman po ng mahal po yung mga hinayupak na yan. Marami pa naman po silang ititira. Hindi naman nila kayang ubusin. Mabawas lang naman po yung mga lintik na yun. Tiis-tiis lang mga katribya. May mga araw din naman yon. Hari nawa sana sila ay magising, magbanat ng buto, magtrabaho, huwag umasa doon sa pagnanakaw. Kanilang ipinapakain po sa kanilang pamilya at doon na lang po sila umaasa o kaya kanilang pinambibisyo. Yun. Kaya malungkot man po na sabihin, ibalita sa inyo, meron talagang ganong mga magnanakaw na talagang doon na lang sila nakaasa. Ang binantayan na lang po talaga yung may-ari kung kailan po siya pupunta. Kung saan man po ito, yun naman po ay para at least po ay mag-isip naman din po yung magnanakaw. Alam ko naman na ito po ay lagi rin nakasubaybay. Siyempre, pagka sa may vlog po natin, ay lagi po yan nakakapanood, nagmamonitor kung saan tayo naroroon. Okay lang yun. Hanggang ganoon ang buhay. Nananakawan. Buti na lang, merong mananakaw sa atin. Iba nga gustuhin mo pong may manakawan, ay wala namang mananakaw dahil pudpud na po ang bunga. Kaya saan po sila pupunta? Adere sa may bunga. At may darating din po ang panahon po na yan makakukuhan din dyan. Magulo lang po tayo mainip. Abang-abang na lang din po tayo. Tigang tiis-tiis lang muna mga katribya. Linis-linis muna tayo para po yung kanilang ginagawa po ng kalokohan sa ating pong kalamansi medyo malinis para hindi po sila pumapatid. Kaya sa mga ka-farmers natin na hindi po direct natatamaan po ng bagyo, swerte po tayo, hindi sa atin ng bagyo, pero meron pong kasama pong ulan yan, ulanan, isang katutak. Talagang ang panahon po natin ngayon ay panahon po ng pagbagyo. Kaya po yung ating pong kalamansi naman, binabagyo din. Alam po ang mga bagyo po natin, yung pong mga maiitim ang ulo na talagang nagsasalita, yun ang mga bagyo natin. Yun ang matinding kalaban Hindi mo alam kung kailan po siya sasalakay. At ang binabantay na lang din ko minsan, yung pong may-ari. Kaya swerte-swerte na lang natin. Huwag hindi naman siya magpapakasiguro. Di sa lahat po ng panahon yung kanilang mabibiktima ay mabababait na matitiis yung kanilang gawain. Kung iba yung kanila pong matatapatan, ewan ko na lang din. Pero hari nawa na sila ay magbago. Mga katribya. Kaya linis tayo ng ating pong kalamansi. Dala tayo ng ating pong payong para
sakali man pong umulan ay hindi po tayo mabasa. Ang ate po naman kalamansi mga katribya, di naman po pinababayaan po sa bunga. Lagi naman po siyang mayroon. Tunayan niya lagi rin siyang dinuduwit o ninanakaw ng mga kolokoy. Ayan o. Ano't mahuhuli rin yan. Yung mga kawatan na yan. Tayo naman hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil ang nasa taas naman po ay nariyan lang naman po at lagi po yun nakatingin. Hindi man sa ngayon o kaya hindi man bukas pagdating ng panahon. Yun. Sa pagdating ng panahon sigurado matuturuan na rin ng leksyon ang mga walang takot sa pagnanakaw. Wala na silang tinrabaho kundi magkawatan. Marami naman kasi mga katribe pong makakawatan sa atin Kaya nga di mo rin po minsan masisisi yung mga kawatan Natutokso sila Baka tayo pa sinisisi. Kasi kakatribya ay kapitasin yung kalamansi. Kaya tuloy sila nanakaw. Dahil meron silang mananakaw. Dapat pa naman ang ating linis. Ayan. Kaya lalo silang may engganyo sa ating kalamansi. Kaya lalo na't maganda-ganda po ang presyo ng kalamansi. Kaya meron sila makakawatan. Ito pa yung ating lilinisin ng ating mahiwagang bakuko. Ayan. Dahil pa mga maliliit. Ang ating December. Ang December natin. Ayan. Magsasampung taon na po itong ating kalamansi na ito. Ay maganda pa po yung kanyang ibinubunga. Kaya lang abot na rin siya dahil po sa labong. Sabi patayin ko na raw itong ating kalamansi na ito dahil matanda na. Sa palagay nyo ba mga katribe, mapapatayin nyo pa ba itong ganda na at ang dami pang bunga? Siyempre hindi na. Kaya yaman muna natin siya. Alaga lang tayo. Sa dire-diretso lang po ang ating pag-aalaga. Tayo po sinamantala po natin po yung panahon habang makulimlim. At wala pa yung bagyo. Tayo po ay naglinis ng ating kalamansian. Samantalang ang magnanakaw ay naglilinis din ng bunga. Dito kasi sa amin mga katribya, malalakas po kasi ang mga loob po nila dahil grupo. 3, 4, may mga lookout, malalakas ang mga loob. Hindi siya makakapagnakaw ng mag-isa lang. At siyempre, mabilis din naman ang komunikasyon. Meron din naman silang mga cellphone. Kaya pagka meron tao na kung saan ay paparating, di mano kagad din magtatawagan yon, magtatago. Ayan. Kaya, swerte na lang. Pero hindi rin magpapakasiguro yung mga kawatan. Kumbaga sa kawan tsempuhan lang din. Siguro. Hindi siguro tayo nakahuli po noong magnanakaw o nakakatsempo. Baka hindi tayo makapagpigil ano po ang magawa natin. O di man kaya tayo naman ang gawa ng kalokohan. Lalo na kung yan po ay mga nasukol na. At kung halimbawa sila ay 3 o 4, mag-isa kang nakahuli sa kanila. Lalo na maaktuhan mo. Lalo na pagka may video. Di malamang na
may gawan sa iyo na hindi po maganda yan. Kaya gano'n na mangyayari. Pasalamat na lang natin sa pagroronda natin, wala po tayong nahuhuling actual. Kasi baka nga naman, hahuli mo siya sa akto, makapanakit ka pa, hari nawa. Tayo naman, di naman natin gagawin yun. Ilalagay lang naman po natin yan sa batas. Papasakop tayo, kung ano yung marapat, yun po yung ating gagawin, mga katribya. Siyempre, ayan na yung pag nahuli, same pa rin. Walang sawang pagpabablatter, pagpabarangay, etc. Kung halimbawa ay naswerte siya, nandiyan na yung mapapulis. May madala lang naman mayroon lang masasample at mayroon tayong makuhang isa na isang suspect na mahuhuli sa aktong pagnanakaw. Ikakantanan niya yung kanyang mga kasama. Nako, siguro may mahuli man tayo na ganon, laki ng igiginhawa ng mga taga-tumana, taga-entablado. Dahil yung pagnanakaw ay di man lahat, at least babawas-bawasan yung mga kawatan at magkaroon ng takot. Siguro kung yung batas natin, mga katribya, kagaya po sa Saudi, na pagka nahulihan ka ng pagnanakaw, putol, marami nang matatakot. Tapos doon ay mayroong bitay. Kaya lang, siyempre sa atin hindi naman po pwede yun dahil meron tayong freedom at hindi tayo nasasaklaw doon sa batas po na yun. Kaya malayang malaya po ang mga kawatan. Yung kalatatay ay hindi pa rin po siya napipitas. Yung ganitong mga matataas ang puno, advantage ito sa mga magnanakaw dahil yung ibabaw, yung taas, hindi nila makukuha. Saka mas madaling makita ang magnanakaw pagka matandang puno ang kanilang pipitasin dahil nakikita sila sa ibaba. Saka maghihirap muna sila bago sila makapuno. Yun po kasi sa atin, madali po siyang manakaw dahil mababa po ang puno, bata siya, tapos malalaki pa ang bunga. Talagang saglit lang po ang isang bag. Yung mga kawatan na ito, anong bibilis po mamitas siya? Baka isang oras lang, nakakaisang bag na sila. Ganong katindi. Pagkatapos to, bebenta na yun doon sa kanilang kasabuan. Tsaga-tsaga lang, tiis-tiis. Kapag kami nahuli tayo, okay. Wala naman, okay pa rin. Basta't naintay muna natin sa magandang presyo para mapitas. Yung mundo mo na lang siya tutuwirin sa pagka maabutan ng magandang presyo. Continuous lang, mga katribya. Sige mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog. At malungkot dahil siyempre bawas na naman uli ating pong kalamansi. Tuwan-tuwa rin naman ang mga tulongges. Okay lang. God bless po sa inyo lahat. At ingat na lang po, lalo po sa parte po ng mga sa Cagayan, Isabela at sa Quirino, natatamaan ng bagyong si Nika. God bless po.